Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion. Sa malayang demokrasyang ito kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalimunagan. Ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng United Nations and Philippines Partnership. And United Nations, ang United Nations Resident and Humanitarian Coordinator, Ambassador Gustavo Gonzales ay pinasasalamatan ang Administrasyong Marcos sa cooperation nito at pag-iibayo sa pagpapatupad ng programa ng United Nations from Human Rights. Yan. Ito yung ating tinungayang topic, yung ugnayan ng Pilipinas o yung partnership ng Pilipinas at saka ng United Nations as a member of United Nations ng ating bansa. Ngayon ay mayroon pa itong partnership from the iba't ibang mga programa na sinusuportahan ng Pilipinas sa United Nations. Kaya kagaya ng sa human rights, SDG, etc. etc. So, at ito ay lubos na pinsalamatan nitong President Coordinator ng UN dito sa bansa na siya ay hanggang ngayon na lang yata siyang buwan na ito at pero na siguro pa pala. So, binabati ni Ambassador Gonzales ang DOJ sa tagumpay ng partnership ng UN at Pilipinas sa karapatang pantao at iba't ibang ugnayan ng bansa at UN. Yun din ay pinasasalamatan ng DOJ ang UN mula kay Ambassador Gonzales sa tulong na nagawa nito sa pag-iibayo ng karapatan sa bansa. Ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Asisyon ito ng relasyon ng United Nations at Pilipinas sa pagpapatupad ng human rights sa bansa ay ating maigting na sinusuportahan ito. At sa Administrasyong Marcos ay sinusuportahan natin ang hakbangin nito sa pagpapatupad ng mabuting pamamahala with human rights plans nito. Yan. Sa issue nito ay sinusuportahan natin yung ugnayan o yung ating pagiging miyembro sa UN at ugnayan ng UN Pilipinas at yung partnership nila in human rights implementations o implementations na ginagawa ng United Nations. In particular, yung human rights yan. At sinusuportahan natin yung Administrasyong Marcos in implementing human rights bilang pagsusulong natin ng karapatang pantao at mabuting pamamahala yan at patas ng hustisya. So ang hustisya mula sa DOJ ay unti-unting nabibigyan ng hustisya ang mga nabibiktima ng karapatang pantao at sa pagpapatupad ng peace and order ay naiiwasan ng pang-aabuso ng maabo sa AGK o salvaging at iba't ibang abuse in peace and order. Ang human rights abuses on anti-criminality like EGK ay nawala o nabawasan dahil sa human rights approach na ibinalik muli ito o pinutupad at lalo pang pag-ibayuhin. At lalo pang pag-ibayuhin ito ng human rights from human rights-based policy. Yan. So yung ating administrasyon niyan compare do sa mga ibang nakaraan ay ito ay nabawasan yung kabilat kanan na nalalatalan, nababalita ng mga related killings doon sa mga iba't ibang mga operasyon ng ating pamahalaan na inaangalan ng iba na ito may pawang mga foul play o mga EGK. So ngayon ay nabawasan yan kung ating mapupuna. Hindi na masyado yung mga balita na mayroong patayan hinggil doon sa o may mga operasyon at or mayroong mga tinatawag natin ng mga riding in tandem na mga pumapatay ng halimbawa related to drugs or etc. So medyo nabawasan siya ngayon sa panahon ng Administrasyong Marcos at playtinghan niya yung karapatang pantao at holistic approach na maiwasan yung ganitong klase ng o human rights approach na maiwasan yung ganitong klase na mayroong magre-resulta ng may mapapatay doon sa mga operasyon lalo na yung sa drugs na kung saan ay binabatikos yung pamahalaan regarding doon sa massive killings na nangyayari noong nakaraan. Napakarami ang
sa mga operasyon nila ay marami yung pinu-question at inimbestigahan na nga yan dito sa ating administrasyon to further uh, 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 malaman ang mga pangyayari na yan at mapanagot yung kung sino nga yung mayroong sala diyan sa naging pamamahala ng nakarang administrasyon sa peace and order particular. Kaya sa ngayon ay may mga iba't ibang mga hindi lamang doon sa peace and order nakapokus ang human rights o sa justice ang ating administrasyon. So sa lahat ng aspeto ng karapatang pantao ay ang ating administrasyon Marcos ay pinatutupad niya yung karapatang pantao. So kanya sinusuportahan niya human rights through his human rights plan sa kanya bagong Pilipinas. So unti-unti ay kanyang ginagawa yung pagpapatupad ng karapatang pantao at ito ay ma-realize in our governance from human rights based governance, particular yung sa peace and order human rights based policing yan na ito ay sa ngayon ay unti-unting napag-ibay at pag-ibayuin pa ng ating administrasyon para ito ay makinis na sumusunod sa karapatang pantao yung ating mga kapulisan, yung ating enforcement o yung ating pamahalaan na ito ay hindi umabuso in terms of peace and order or sa pangkalahatang karapatang pantao. Bagamat ay hindi pa lubos yung pagpapairan ng patas ng hustisya sa bansa mula sa inequality sa ating pamahalaan mula hustisya at karapatang pantao o pamamahala ay unti-unti itong nababago sa Administrasyong Marcos. So ang pagsuporta ng Administrasyong Marcos sa United Nations particular sa pagpapairan ng karapatang pantao ay malaking bagay na pagtamasa ng lipunan Pilipino at unti-unting may isang katuparan ng lubos ito. So yan, malaking bagay yung yung mga namumuno ay sumusuporta doon sa karapatang pantao bilang demokrasya at kaysa ng United Nations na ito ay sinusuporta niya para maipatupad ng pamahalaan at hindi basta ito part of democracy, part of our system na tayo member ng United Nations nagpapatupad nito pero kung yung mga opisyales namumuno ay hindi ito iniitsupera ito at hindi ito nire-realize so nahihirapan nga ito ay makamit ng sambayan ng Pilipino o anumang bansa kung yung mga mamumuno hindi itsupera ang karapatang pantao. So, kaya tayo ay sa administrasyon ito, pasalamatan natin at kanyang sinuportahan ng human rights, particular doon sa peace and order o pagpapiliran ng patas ng hustisya. Ngayon ay hindi pa na, syempre, unti-unti makamit yan ng lubos ito at kung ano man yung mga nakaraan ay mabigyan ng hustisya yung mga nabiktima ng inequality of justice, human rights at kanyang tuloy-tuloy na mapag-ibayo yung karapatang pantao na walang aabuso in human rights and injustice. Sana nga ay mapag-ibayo pa ng ating Pangulong Marcos yan at ng UN yung ugnayan na yan in human rights implementation and equality of justice. Dahil yan yung iyan ng isang pangunahin na problema ng ating bansa na mayroon tayong equality of human rights and justice. Kagaya kung parang fulcrum ng ating lipunan, mayroong mayaman, may mahirap. So ganyan yung nagiging problema ng ating justice and human rights. Parang may mayaman, may mahirap, it's not being implemented. It's supposed to be dapat lahat ay makikinabang. So fair in justice, fair in human rights, dapat fair in politics, economic, social culture yung mga ganyan. So dapat ay as lahat, syempre yung karapatan ng tao. Ngayon, kung yan ang naging problema, mayroong inequality doon sa ating bansa na ito dapat ay yung sa pagpapatupad nito, yung mga namumuno, dapat ito ay sinusuportahan na magkaroon tayo ng equality. Ngayon, kung yung nagpapalit na namumuno ay mayroong pagka-inequal, hindi sumusuporta sa human rights, so doon na nag-broke yung patuloy na halimbawa na nagawa ng isang administrasyon na ito yung mapataas. Pagdating susunod na administrasyon, kapag kaya ay hindi sumuporta sa human rights, na nagkakaroon na naman ng problema. Kaya dapat na magkaroon tayo ng isang mahusay na pundasyon para sa mapatupad niyan, para yung mga at pagpilit ng mga mamumuno para pag yung darating na administrasyon ay
ah, ito ay makususuporta sa karapatan ng tao at tatamasahin ng lipunan. Sana'y mapag-ibayo pa ito ng ating Administrasyon Marcos at makamit ng lipunang Pilipino ang equality in human rights at justice mula sa patas na politika at ekonomiya, sibil, kultural ng usapin. Naway ang ating enforcement ay magabayan niya sa pagmamaira ng human rights at equal justice ng lubos at ma-reforma niya ito patuloy at mapag-ibayo at marisolba in fair justice at human rights din ang mga umaabuso nito yan. So, sana ay magabayan niya yung direktibahan niya, mapamahalaan niya na maayos ang ating enforcement. Para ito ay maigting na magpatupad ng karapatang pantao at hindi ito lumabag. At ito ay ma-reform niya na ito ay maging mahusay na patuloy na pagre-reforma na ito ay maging mahusay na PNP. Na kung saan ay syempre nagkaroon nga ng problema ng ating PNP na tumaas yung kanilang maraming umaabuso sa ating PNP. So dapat yun ay nakokontrol, nawawala. So ang nangyayari ay yung iba ay nananatili dahil nga sa syempre nagiging sila may influence, malakas, hawak ng politiko. So naging matibay sila dun sa loob. Ngayon yun ang problema na kailangan ay mahusay na mapatupad at sila ay mapagbago or else sila ay masupil doon sa ganong klase ng gawain. Yun ang dapat at ma-reform yung ating PNP with a good PNP service. Ngayon kung ito ay mayroong mga ilan-ilan, syempre may nagkakamali, ay napagbabago or else nasusupit. Dapat ganun. At para tayo ay hindi tayo siyang mabiktima ng sarili nating tagapagtanggol para tayo protektahan dito sa mga krimen or abuses or inequality. Pero nangyayari nga ay tayo ay nabibiktima noong mga sarili nating tagapagtanggol ng gobyerno na dapat ay pinagtatanggol yung mga tao ay nagiging unequal sila for themselves, for the interest ng ibang mga kakilala nila, mga influence nila at so kaya yan ang problema. Dapat ay fair for everybody else, walang kikila natin. Diba? Parang gano'n. Na dapat ay fair ang pagpatupad ng hustisya, batas, karapatan ng tao. Ayan. Para hindi, para walang kinikilingan at walang naabuso. So, everybody is fair at naayos. So, sa ibang balita naman ay sinasangayunan natin ang boses ng INC bilang karapatan nila na suportahan ang stand ni Pangulong Marcos na magpatawad at hindi pagtuunan ang impeachment ni VP Sara at magkaroon na sila ng pagkakasundo-sundo. So ang peace rally na ito ay mahalagang suporta at mag-ibal sa kamayamahan sa bansa. Instead na makiisa sa kaguluhan o paglalabanan nila o makiisa noon sa halimbawa sa impeachment na ginagawa na gusto mangyari noong ating mga mamamatas. So, kaya kung ginagawang ground sa yung mga nagtawag mga salita just because of them also ay tayo ay doon na lang tayo sa magkaroon na lang ng pagkakasundo-sundo yung ating Pangulo at saka si VP Sara at yung kampo nila para itong hindi magkaroon ng kaguluhan pa sa ating bansa. Ayan. At sila ay yung pareho nilang kakayanan ay makapaglingkod sila ng lubos sa ating bansa. At sana ay yung inuungot sa kanya nitong Kongreso, masagot niya na sa darating na panahon para hindi na siya pag-initan nitong mga ito. So yan at sana ay umiral yung kapayapaan sa bansa at yung pagsuporta nila ng katawarin ni Pangulong Marcos si VP Sara, malaking bagay for the peace na ginawa ng INC. At hindi magkaroon ng kaguluhan na pagpunan ay maglabanan sila doon sa loob ng politika. So ang gabay ng kaliwanag-aliban ng Santa Maria ay magliwanag sa bansa at gabayan nito na pagkakasundo-sundo o kapayapaan at makapumuhay ng maunlad ang bansang ito. Maliwanagan ang pamahalaan at magpahiran ng mabuting pamamahala sa ito. Muli ay maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Santa Maria, ang pamahalaan at ang sambayan ng Pilipino mula pamahalaan at mamayan ng Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti.
matuwid. Tugunin yung karapatang pantao, patas na hustisya. Iwasan yung pang-abuso, katiwalian, ah, at korupsyon. At yung ating mamamayan, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan. Suportahan yung karapatang pantao, mabuting pamamahala. Yan. At sa gayon tayo makapamumuhay ng mapayapa, mabilis na pagunlad. Yan. At higit sa lahat ay tayo makapananampalataya ng magaan, mahusay sa ating manal na Panginoon Diyos mula sa Panginoong Hesus Kristo. Yan. Sa lumay naman ng Santa Maria. Muli magandang hapon sa inyo lahat at ang pagpapala ng Panginoon Diyos, Panginoon Hesus Kristo, manal na Santa Maria ay walang sawang pagpalain ng bansang ito at ang buong mundo. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.